Magandang hapon po. Una sa lahat, malinaw ang direktiba ng Pangulo, igalang at protektahan ang karapatan ng bawat Pilipino sa mapayapang pagtitipon at malayang pagpapahayag. Kaugnay nito, nitong weekend nagkaroon ng malawakang kilos protesta. Kabilang ang tinatawag na Black Mass March. Ito yung mga team itim na nasabi nga ni Yusek Claire. Sa unang kumalat na ito ay unang kumalat mula sa grupong Anonymous PH. Ito po ay isang aktibong hacktivist na grupo. Nakikipag-ugnayan po ako doon sa mga tao sa Anonymous PH. Hindi pa po sila nagdi-disavow kung sila nga o hindi sila yung gumawa nito. Pero may mga persons of interest na po tayo na minamatyagan. Sila ang nagsimula ng panawagang magsuot ng itim na maskara at damit na sinasabayan ng ilang personalidad at grupo sa social media. Nakikipag-ugnayan na rin po kami sa social media platforms para dito sa mga personalidad na ito. Kasabay ng mga aktibidad na ito, aktibong pinatutupad ng DICT ang Oplan Cyberdome bilang isang whole-of-country approach sa cybersecurity. Sa ilalim nito, may mahigpit na koordinasyon sa mga law enforcement agencies para sa mabilis na tugon sa anumang online-to-ground na banta. Ito po yung mga nag-organize sa online tapos nanggugulo physically. Pangalawa po, katuwang ang mga telco at social media platforms sa pagbabantay laban sa posibleng paggamit ng internet para sa karahasan. Aktibong nakilahok ang cyber community rin po at mga pribadong cybersecurity groups upang tiyakin ang seguridad ng ating digital space. Nakapag-ugnayan din tayo sa mga pangunahing pribadong korporasyon po, sa bangko, sa enerhiya, sa tubig, transportasyon, at lahat po ng kanilang cybersecurity organization na teams ay nakilahok naman po na protektahan ng cyberspace. Ngayon po, noong weekend po, mula do sa Threat Monitoring Center po natin sa CICC, yung same organization po na nagbanday din po noong midterm election, nakita po namin na as of 2 p.m. po, wala po kaming nakitang convergence. Convergence po ng mga grupo na nag-oorganisa sa online at on the ground. Nanatili pong mapayapa ang mga rally at walang na italagang ground to online convergence. Subalit po, may naitala po kami, 19 na website ng gobyerno ang naka-experience po ng defacement. Ibig sabihin po, kinuha yung website, binago, pero mabilis naman pong nakapag-react ang mga government agencies po. Para po mailagay natin sa perspective yung 19. Yung 19 po out of almost 60,000 apps and website ng bansa. So, maliit lang po yung naging epekto nito. Walang naitalang matagumpay na cyber breach din po mula sa overseas o tinatawag po nating nation-state actors. Ligtas at maayos ang lahat ng critical government systems. Bagamat may ilang insidente ng karahasan sa lansangan gaya ng pagsunog ng sasakyan, paghagis ng bato, molotov, nang panatili ng pamahalaan ang kontrol sa sitwasyon sa tulong ng kapulisan at mga katuwang na ahensya. Sa kabuuan, pinatunayan ng pamahalaan na epektibo ang Oplan Cyberdome at ang matibay na kooperasyon ng DICT, law enforcement, telcos, social media platforms, cyber community at pribadong sektor. Pinakita po natin na kaya nating igalang ang malayang pagpapahayag habang sabay-sabay na pinapangalagahan ang kapayapaan upang siguradong maligtas po ang lahat. Magpatuloy po ang ating monitoring at patuloy din po ang pagbibigay namin ng update sa inyo. Maraming salamat po, Yusek Claire. Nandito po ako para sumagot ng mga tanong mamaya po.